Book of John, chapter 15. Verse 1 to 7 and 16, yan. 7 and 16. Laktawan na po natin para tayo sa oras. In John 15, 1 to 7, basahin po natin, no? Kasama natin sa live stream. In John 15, hindi pa pala ako nakakasa. In John 15, sabay-sabay natin basahin, no? I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, abide in you, as the branch cannot bear fruit for itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man not abide in me is cast forth as a branch, and is withered, men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, it shall be done unto you. In verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of my Father in my name, He may give it to you. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga awitin, special numbers, mga testimonies, Panginoon. Salamat po, Diyos. At ngayong gabi, pagpalay mong mga salita mahayag, gabayan pang lingkod, I am nothing, O God, without your wisdom and power, ay wala akong magagawa, Panginoon. Kaituro mo sa akin, Panginoon, ang mga salita na aming pagbulay-bulayan ngayong gabi, Panginoon. Pagpalay mo po, Diyos, ang mga salita niyo, Panginoon. And Holy Spirit, gumawa ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan. And by the Espiritu, kausapin mo kami sa magitan ng inyong mga salita, Panginoon. Linisin naming puso, anumang bagay, karamihan, patawad po, Panginoon. At linisin naming puso, Panginoon, maging malinis kaming sidlan para makadaloy ang mga salita ninyo sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And purihin ka, Panginoon, at ngayong gabi, at maging kasama namin sa live stream ngayon. I-bless mo po kami sa magitan ng inyong mga salita, Panginoon. Padalan mo kami ng revival ngayong gabi, Panginoon. Tulungan kami lingkod na gamitin, I am nothing, O God, without your guidance and power. I am good for nothing tonight, O God. Kaya bless mo po kami sa oras na ito. Patawad sa aming salanan, ang lahat kaming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon ay The Truth of Abiding. And abiding and fruit bearing. Amen. Abiding. Magkakasama po yun, ano? Pag tayo sumunod sa Panginoon, matapat tayo sa Panginoon, tayo ay magbubunga at tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Yan po, ano? If we are faithful, we are fruitful. Amen? Yan ang sekreto. Diyan lang po umiikot ang pagpapala ng Diyos. Yang salitang abiding na sinasabi rito sa salita ng Diyos na ating binasa. If you abide in me, abide in you. No? Yan po, ano, ating pag-uusapan. No? The truth of abiding and fruit bearing. Amen. Magkakasama po yun, no? Kaya nga mayroong salitang and, that is conjunction. Amen. Nakakonek, no? Sa fruit bearing ang abiding, no? Amen. Hindi pwede maghiwalay ang salitang yan, no? Kaya nilagyan ng and, the conjunction to connect one word to another. Amen. So, you want to produce fruit, you need to abide, no? Sa Panginoon at sa kanyang mga
salita. Amen. So, dito po sa ating binasa ay Jesus teaches about the vine and the branches that bear much fruit. Amen. In verse 16 nating binasa. Amen. Pag tayo ay magbunga, much fruit, no? Yan po ang sikreto, ng pagpapala ng Panginoon. Amen. So dito po sa ating binasa, the vine and the branches that bear much fruit. No. So number 1 makita natin, we should know the purpose of the vine and branches. Amen. Alamin natin ang purpose, knowing our purpose, knowing our purpose, yan po ang number 1. We should know our purpose kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Amen? The purpose. The purpose of the vine and branches. Amen. Yung branches, ano ang purpose ng branches? Para magkaroon ng dahon. Hindi po ang purpose talaga dyan ang dahon. May mga kahoy na walang dahon pero may bunga. Amen. Mahalaga ang dahon pero mas mahalaga ang bunga. Amen. Kahit anong ganda ng dahon, kung walang bunga, hindi rin maganda. Amen. Anin mo yung dahon. Amen. Puro lang dahon, wala kang makitang dahon, Iwan ko lang, baka ilaga niya. Pwede siguro ilaga, At gawing sagip. Yan po, mga kapatid, So, we need to know our purpose. We have divine purpose. Amen. So, makita natin yung the husbandman. Sabi dito, I am the true vine and my Father is the husbandman. The husbandman, God the Father is the husbandman. Ibig sabihin, He is the keeper of the vine. The God the Father is the picture, symbolize, the husbandman, And Jesus Christ is the vine, yung puno. Jesus Christ is the picture of the vine. And the branches is the picture of the believers of Christian. Yan po. Tayo po ay nagpipicture ng mga branches. So we are branches. Marami po tayong mga branches na nakakonect doon sa vine. Kaya makita mo yung kahoy, isang puno lang pero maraming nakakabit, maraming branches. May trunk pa, may branches pa, Yan po, we are branches as believers, Yan po. And the fruits, siyempre may bunga ang isang kahoy. And the fruits, yan po, ang mga dinidisciple natin. Disciples, yan. Yan mga picture. Pinaliwanag ng Panginoon ito sa mga disciples, Ang vine and branches. So, ang fruits ay naglalarawan ng mga disciples. Dinidisciple natin, mga tinuturuan natin, disciple. Pag tinignan nyo sa dictionary, disciple, student. Kumbaga, yan ang mga estudyante ninyo sa salita ng Diyos. Kayo po ang discipler. Kaya nga mayroon tayong discipleship na tinatawag. Maganda ang ating lesson, pag-aralan natin. Meron tayong 7 stages of discipleship. Napaganda yan. So, makita natin maliwanag, the Father is the husbandman, Jesus Christ is the vine, and we are the branches. And the branches is connected to the vine. Amen? The vine. Yan. So, Jesus used the vine as an illustration. Para malaman natin ang purpose ng vine and branches. So, ginamit itong vine as an illustration, as an object of His teaching.
Kumbaga sa mga teacher, ito po ang kanilang ano yan? Teaching aids and devices. Alam ni Ma'am Jema yan ng mga teachers natin dito, si Brother Fernan, ay tinuturuan sila paano magawa ng mga devices, teaching aids and devices. Tinuturuan sila mag-drawing, kung ano-ano pa, no? Kahit hindi ka marunong mag-drawing, ay kailangan mararanasan mo yung, ano yan, anong subject yan? Educational, may yun art education, sa subject nyo, art education, no? May subject yan sa, ano yan, sa may ano, no? E-ed, no? Art ed ba yan? No, sa curriculum ng ng mga BS EED, BS EA IE kanon. BSA kanon. So Jesus used an illustration, no, para maliwanagan lalo ang pagtuturo. Tanda natin, Jesus always use an illustration. Oo. Kasi para madaling maunawaan. Kasi ang mga audience ng Panginoong Kristo ay hindi naman nakapag-aral sa school. Amen? Kaya nagagamit lagi siya ng mga karaniwang mga bagay na nakikita ng mga tao, naging pamilyar sa tao. Kaya nga pag sinabi niyang vine doon sa mga Hudyo, ang vine ay pamilyar na po sa kanila. Sa atin lang po hindi familiar yung vine, no? Kasi yan po ay mga ano yan, yung mga grapes, ano? Tayo kumakain ng grapes pero hindi natin nakita ang vine, no? Kasi imported yung mga prutas na ganon. Amen. Hindi natin nakita yan kung anong puno, no? Pero sa mga Hudyo ay ordinaryo lang po sa kanila yan, no? Pero sa atin, parang strain sa atin ang vine. No, wala tayong nakikita, no. So makita natin so the vine, no, ang ginamit ng Diyos, the vine that bear much fruits. Amen. So God the Father expect much fruit to every believers. Amen. No. Nag-expect ang Diyos sa bawat mananampalataya ng bunga. Amen? Yan po, gusto niya, mga kapatid, na ang ating mga gawain, discipleship, ay mayroong bunga. Ang soul winning natin ay mayroong bunga. Oo. Kaya tayo nagsoul winning para magkaroon ng bunga. Amen? Hindi lang basta bunga. Much fruits. Amen? Much fruit. Amen? Maraming bunga. Paano tayo magkaroon ng maraming bunga? Ay kailangan many branches. Amen? Pag ang isang kahoy, isa lang ang branch niyan, kahit daming bunga yan, ay kunti pa rin. Kaya nga, the logic dyan, mga kapatid, many branches, many fruits. Amen. Many fruits. Pag maraming miyembro, mananampalataya na mag-soul winning, sigurado marami tayong maakay. Pag maraming branches, maraming bunga. Pag konti ang branches, yung iba, parang patay na branches. Paano pa magbunga yan? Amen. So, maraming branches, maraming bunga. Amen. So, that's why Jesus used an illustration. In order for us, it is easy to understand. Amen. No? Yan po, yung vine. Hindi sa atin familiar ang vine, pero yan, nabasa na natin, no? Pero familiar sa atin yung grapes. Amen. No? Sabi nila, ang grapes ay good for the heart. Amen. Grapes. No. Yan yung ating mga bunga. Discipleship. So grapes,
symbolize Christian fruitfulness. Amen. Oo. Christian fruitfulness in doing God's work. Amen. Yung ating ginagawa dito sa ministry. You know? Yan po ang mga grapes na yan, ang mga bunga. Yan po ang accomplishment ng bawat mananampalataya. So we see the purpose of the vine and branches. Amen? So makita natin, knowing our purpose, kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Amen? Oo. Makita natin, we should know our purpose. Hindi lang basta tayo ay naligtas, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Praise God. Mayroon tayong eternal life. Pero hanggang tayo ay nandito pa, buhay pa tayo, nandito pa tayo sa simbahan, mayroon pang purpose ang Panginoon. Right, amen. No? Kasi kung ang purpose ng Diyos, maligtas ka, maligtas ako, ay pagkatapos na ikaw ay nag-amen, Lord, inatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Amen. Pag-amen mo, natake ka na. Tapos, doon ka na. Amen. Pero bakit ka, 2 taon na pandemic, you're still alive? Ay, may purpose ang Diyos. Anong purpose? Maliwanag sa Biblia. Fruit bearing. Yeah. Abiding and fruit bearing. No. So we need to see the purpose of the vine and the branches. Oo. At makita natin if we study the vine, no? If we study the vine. Kasi hindi naman natin familiar ang vine na ito. According sa study, the purpose of the vine is to bear fruits. Yan lang talaga ang purpose ng vine. No? The vine has no other purpose maliban sa bunga. Yan lang po, no? Yan ang purpose ng vine. No? The branch, no? Yung mga branches ay hindi yan pwedeng gamitin gawing bahay. Hindi pwedeng maging gawing building. No? Wala kang makita sa hardware na yung kahoy ay vine. No? Ay mahal ang vine na yan. Yari sa vine yan. No? Gagawin mo ng pintuan, bahay, yung mga trusses. Wala kang makitang ganyan. Ayan, may picture. Yan. Hindi pwedeng gawing bahay. No? Hindi rin pwedeng gawing panggatong. Oo. Or anything except fruits. Yan lang talagang purpose. Napagaling ng Panginoon. Amen? No? Napagaling ng Panginoon kung paano niya ginawa. Alam niya ang purpose talaga. Siyang gumawa niyan eh. No? Alam niya ang purpose ng vine. Yan lang talaga. Magbunga. Magbunga. Praise God na ang vine ay may mga dahon, no? Diyan sa ating mga live stream, nakita nilang picture. May mga dahon. Pero mga kapatid, ang pinakamalaga dyan sa vine ay ang bunga. Ang mga dahon ay yan lamang ay mga dekorasyon. Amen. No? Isipin mo kung walang green, parang hindi naman maganda, no? Decoration ang dahon. Ang importante dyan, bunga. Amen? Kaya hindi pwede na tayo ay isang dekorasyon lamang sa simbahan. Kailangan tayo ay mayroong nakikitang bunga at nakakatuwa. Amen? Pag ang isang kahoy, makita mo ang bunga. Yan o. Nakakatuwa. Amen? Pag ikaw ang may-ari niyan, matutuwa ka eh. Amen? Iwan ko lang kung hindi kayo matutuwa kung ikaw ang may-ari niyan. Kung hindi ka matutuwa, you must be born again. Amen? Eh marami. Amen? Kaya nga sabi niya, much fruit. Numerous fruits. Hindi mabibilang ang bunga. Yan po, ano? Kaya yun, ano? So, walang purpose ang vine maliban sa pagbubunga. Hindi yan magamit pang gatong, pang hardware, pang lumber, pang building project. Hindi po pwede.
ang purpose na lamang talaga niyan ay magbubunga. Kaya ang ating buhay Kristiyano, ang purpose natin kung bakit tayo niligtas ng Diyos, inilagay tayo sa simbahan, kapatid, ay ang nais ng Diyos, the purpose of God, why we are here today, nilagay ka sa local Bible Believing Baptist Church para ikaw magbunga. Amen. No? Siyempre, pag ang vine, ang bunga niyan ay grapes. Amen. Kapag ikaw Kristiyano, manganak ka rin ng Kristiyano. Amen. Oo. Kaya kung hindi ka nagbubunga, hindi ka naganganak ng Kristiyano, something wrong in your Christian life. Amen. You are barren or unsaved. Amen. Yan po, So, yan po ang Kristiyano na kung ang Kristiyano ay hindi nagbubunga, mga kapatid, is not worthy of anything. Amen? Nakita ka ng isang vine na walang bunga, ay walang kwenta yung punong ito ng mga branches. Amen? So, makita natin, So, dito makita natin, dito po sa chapter 15, Jesus is talking to His disciples, remaining disciples, 11 disciples except Judas. Ang kausap niya rito. Kung baga, mayroon silang Bible study, mga disciple. Nalintulad ng Panginoon, ini-encourage ng Panginoong Kristo ang mga disciples na dapat kayo ay magkaroon ng bunga. Amen? So, makita natin, as believers, we are the branches. And God expect to bear fruits. Fruits. Ay kung wala tayong bunga, ay dapat magkabunga tayo. Amen? Kailangan mayroon ka tayo ng discipleship program sa ating sarili. Amen? May programa ka. Sino ba ang i-disciple mo, isusulat mo, i-Bible study mo. Yung lesson, maraming lesson. Amen? Mag-request lang po kayo ng lesson dito, kapatid, Oo. Maraming lesson about discipleship. Mayroon tayong 7 stages of discipleship. Nandyan, Mag-request lang po kayo, mayroon kang i-disciple. Yan lang babasahin mo sa kanya. Aralin mo lang, Magbubunga ka, kapatid. Amen. As branches. So, more branches, more fruits. Konti lang ang branches, konti lang din ang bunga. So, makita natin, few laborers, few harvest. More laborers, more harvest. Amen? Madoble po, Kaya yan ang word na discipleship. Discipleship means duplicating ourselves. Diniduplicate natin ang ating sarili. Yan ang discipleship. Gagawin mo siya na maging katulad mo. Amen. Katulad ko. Preacher. Kailangan mag-disciple ako na isang araw, ang dinidisciple ko ay maging preacher. Amen. Yan po. Diniduplicate lang po natin ang ating sarili. Hindi lang po duplicate, triplicate. Match, sabi ng Biblia. So, Jesus is the vine. And we are the branches. Amen? So, yan po, We are branches that connect to the vine. Amen? Kaya yung vine, kapatid, Yung vine, yan ay tinatanim. Amen? Yung vine, nakatanim yan. Nakikita naman natin na the vine is the picture of Jesus Christ. Amen?
So, hindi tayo magbunga. Amen. Except you will be planted on the ground. Amen. Kung hindi ka nakatanim, hindi ka nakakonect doon sa vine na nakatanim sa lupa. No? Doon tayo humihingi ng supply, ng sustenance sa vine. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na doon nakalibing sa lupa. Amen? Siya po ang picture ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ang vine, kapatid. No? And Jesus came to earth in the form of man planted on the earth. Amen? Jesus Christ, He came to earth and died, and He was buried on the earth. After 3 days, He rose again. He was planted on the earth. Amen? Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. That's the picture of the gospel. Jesus died and buried and rose again. Amen? Yan ay, sa John chapter 12, verse 24. Verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abide alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Amen. Die. Makita natin ang ating Panginoon Jesucristo. He was buried and rose again. That's the picture of the vine. Jesus Christ humbled Himself, amen, and died in the cross of Calvary, formed as a man in Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Amen. Hindi na po natin babasahin. Because of His death, died, buried on earth, planted, and rose again. That's why we got saved today and bring forth. Amen. And we are now the fruits. Amen. We are the fruits of Jesus Christ suffering. He died in the cross of Calvary. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, no? Tayo po ang resulta, naging bunga ng ating Panginoon Jesucristo, na siya tinanim sa lupa, inilibing, pagkatapos 3 araw, sa inabumangon naman muli, mga kapatid. So we are the fruits of His suffering and death in the cross of Calvary. Kaya nga tayo ang produkto ng Panginoon. Tayo ang bunga ng ating Panginoon. That's the result of God's love to us. Amen. The goodness of God is death and sacrifice in the cross of Calvary. He suffered and died. Amen. Kaya tayo ngayon, we are the branches that connect into the vine. Amen? At tayo dapat na nakakonect sa ating Panginoong Jesucristo bilang branches. Tayo dapat at nag-e-expect ang Diyos Ama sa atin na tayo magbubunga. Amen? So, knowing our purpose. Alam natin ang purpose natin. Kung bakit tayo nilagay rito. Sa simbahan, bakit tayo naligtas, narito tayo. We are still alive and exist, kapatid. May purpose ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ka lang basta-basta iniligtas ng Panginoon at inilagay ka sa simbahan. May purpose ang Diyos. The only one purpose of God, tayo ay magbubunga. Amen? Yan pala ang number 1, parang mahaba na. Amen? Number 2 pa tayo. Amen? Subukan natin ang number 2. Sa John 15 pa rin tayo. So, abide in me, number 2. I am the true vine, verse 1. The Father is that man. Every branch in me that beareth not fruits, take it away, branch fruit. May bring much fruit. So, makita natin, no? In verse 5,
I am the vine, ye are the branches. He that abide in me and in him, the same bringeth much fruit. For without me, ye can do nothing. Amen. Number 2, our intimate union with Christ. Amen. Intimate union with Christ. Amen. That's what we need. We need an intimate union with Christ. Amen. We need to connect, attach to Jesus Christ. Amen. Nakadikit ka sa Panginoong Jesucristo, nakakonekta ka sa Panginoon. Oh. Kasi sabi ng verse 5, without me, ye can do nothing. Pag nahiwalay ka sa Panginoon, wala ka nang magagawa. Amen? Wala ka nang magagawa. Amen? Pag nahiwalay ang puno at ang sanga, ay hindi ka makakuha ng nutrients. Amen? Oh. Pag hindi ka makakuha ng nutrients, mga substance, ay makita natin, yung branch, ano mangyari? It will die. Amen? The branch will die if the branch disconnect to the vine. Yan po ang mangyari sa ating kapatid. Pag tayo ay lumayo sa Panginoon, may walay sa Panginoon, we are nothing. So what we need is intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Kailangan nakadikit ka sa ating Panginoon. You are closer and closer, more closer to God. Nakakonek ka sa Panginoon. Amen? Ay pag wala kang connection sa Panginoon, mahirap. Amen? That's what we need, personal relationship with God. Maayos ang ating relasyon sa Panginoon para tayo ay magkaroon ng bunga. Kasi ang Kristiyano, pag nahiwalay sa puno, walang mangyayari sa buhay nating kapatid. No, hindi tayo magbubunga. Ang mangyayari sa atin, puno tayo ng bungang araw. Amen. So, our purpose, to bear much fruit. Para ka magbunga, makailangan, malapit ka sa Panginoon. Amen? Malapit ka sa Panginoon. Yan ang sekreto. Pag close ka sa Panginoon, hindi pwede na hindi ka magbubunga. Kasi lagi kang nakakakuha ng mga nutrients ng Panginoon. Close ka sa Panginoon. Oo. Lagi kang nakasagip ng mga bagay. Amen. Yan. Nakainom ka ng mga sagip. Oo. Kaya nutrients. Oo. Para ikaw magbunga. Amen? Kaya yun, ang sekreto. Maging malapit tayo sa Panginoon, maging malapit tayo sa Kanyang mga salita, maging malapit tayo doon sa simbahan. Amen? Yan po, no? Kaya yun, kailangan makita natin ang bunga, ang resulta sa ating buhay Kristiyano. Ang tanong, mayroon ba tayong maituturo na bunga? Yan, bunga ko yan. No, yan, ang katabi ko, bunga ko yan. No, bunga ko yan. No. God expect you to have fruits. Amen. Gusto ng Panginoon, magkabunga tayo. Kaya, pag gusto mo magbunga, intimate ka sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Kanyang kalooban. Huwag kang lumayo sa Kanyang salita. Na kapatid, huwag kang lumayo sa simbahan. Keep yourself intimate with God. Close ka dapat sa Panginoon. Sigurado, magbubunga ka. Pag close ka sa Panginoon, amen, nagbubunga ka. Makita natin kapatid, pag nag-focus ka sa pagbubunga, ay wala kang panahon sa mga gossip. Amen. Oo. Hindi mo na pwedeng pag-uusapan si kapatid na yan. Hindi mo na pwedeng pag-uusapan kasi ang nasa isip mo, mag-aakay ka, magbubunga. Amen. Oo. Hindi ka na mag-iisip ng
division sa simbahan. Critical spirit, wala na yan. Amen? Mawawala yan sa simbahan. Hindi ka maging critic. Oo. Karamihan ng mga kritiko sa simbahan, maraming pinupuna. Amen? Pinupuna si kapatid, parang siya na lang lagi ang magaling. Wala namang bunga. Amen? What we need is intimate union with Christ. Malapit ka sa Panginoon. You can produce more fruits. Oo. Pag lumayo ka, wala pa tayong nakitang mga Kristiyano na lumayo, nag-backslide, ay marami siyang bunga. Karamihan, walang bunga. Amen? Unproductive Christian ang nangyari. Oo. Praise God. Puro siya dahon. May mga dahon. Praise God. Amen? Maganda rin yung kahoy na puro dahon. Amen. Pero hindi yan ang in-expect ng Diyos na puro lang tayo dahon. Amen? Anong dahon? Maganda yung dahon. Amen? Yan po ay larawan ng ating good testimony, ang mga dahon na yan. Amen? Oh, maganda tingnan na punong-puno, maganda ang kahoy na ang dahon ay green na green. Praise God! Maganda ang ating mga patutuo. We are a good Christian. Mga mababait tayong Kristiyano, mga kapatid. Ang tanong, mayroon tayong bunga. Amen. Yan ang tanong, bunga. Amen. Oh, praise God. You are a good Christian. You have so many leaves, but without fruits. God never expect more leaves. He expect more fruits. Amen? Anong kailangan? We should have an intimate union with God. Amen? Kasama mo lagi ang Panginoon. Amen? Paano mo lagi magkalapit layo ng Panginoon? Keep fellowship with Him. No? Lagi mo siyang kausap. Amen? Fellowship with Him. Kaya nga, when you read the Bible, God is talking to you. When you pray, you are talking to God. We have good fellowship with God. Maging malapit ka sa Panginoon. Amen. Meditate the Word of God. Right. Pray. Amen. Go to church regularly. Amen. Maging malapit ka sa Panginoon. Amen. Pag malayo ka sa church, ay imposible na malapit ka sa Panginoon. Amen? Kaya pag malapit ka sa Panginoon, malapit ka sa church. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan lagi tayo sa Kanyang salita. Amen? Wala na. Amen. Another na lang, another pa. Number 3 na lang kung matapos pa natin. In verse 5. Number 3. I am the vine. Ye are the branches, he that abideth in me, and in him the same bringeth for much fruit. For without me, ye can do nothing. Amen. So number 5, abide in the vine. Amen. Sumunod ka sa Panginoon. Kung saan ang vine, nandoon ang branches. Amen. Abide in the vine. Ibig sabihin, be obedient Christian. Obey His word. Obey His command. Amen. Sumunod ka sa Panginoon lang. Subukan mong sumunod sa Panginoon. Amen. Consecutive year. Sunod-sunod yan. Magtapat ka lang sa Panginoon. Amen. Hindi yung on and off ka. Lubog litaw ka. Amen. That is not abiding. Subukan mo lang, kapatid. Na maging matapat ka. Consecutive year na pagsunod mo, maging matapat ka sa Panginoon. Sigurado, ang Diyos matapat sa iyo.
Amen? Matapat ka lang sa gawain ng Diyos. Matapat ka sa iyong attendance. Amen? Kumplituhin mo ang iyong attendance. Amen? Every Sunday, nandyan ka sa gawain ng Diyos. Subukan mo lang, kapatid. Amen? Subukan mo lang maging matapat. Oo, kahit 1 year, maging matapat ka, Sunday morning, Sunday evening, prayer meeting, nandyan ka. Amen? No? Subukan mo lang. Kung hindi ikaw pagpalain ng Diyos. Amen? Kasi sabi rito, yan ang pangako ng Diyos sa verse 5. Pag kayo ay sumunod sa Panginoon, you bear much fruit, maging fruitful ang iyong buhay, Kristiyano. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Amen? Magbunga ka. Pag ikaw ay spiritual, amen, ang mga bagay na mga karnal, mga material, ay susunod na lamang yan. Mga material, idadagdag lamang yan ng Diyos. Amen? Idadagdag lamang ng Diyos yan. Kaya may problema tayo sa mga material kasi yan ang focus natin. I-focus natin ang spiritual. Ang kasunod, material. All these things shall be added unto you. Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Seek God first. Amen. Huwag nating ilagay sa huli ang Diyos. Lagi nating ilagay sa unahan ang Diyos. Amen. Seek God first in our time. Amen. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Yung oras. Amen. Ay, nakaka-bless kanina ang testimony ni Sister Jenny. Amen. Imagine, ang biyahe niya, 4 hours. Oo. She spent 1,000 budget, pamasahe lang. Pamasahe lang. Oo. Pamasahe niya lang yan. Hindi pa kasama ang kanyang offering. Pamasahe niya pa lang, 4 hours ang biyahe. Think about 4 hours. Magbabiyahe ka, mag-church ka lang doon sa isang simbahan. 4 hours, siguro ang 4 hours sa probinsya, mga 200 kilometers yan na biyahe. 200 kilometers yan. Isang probinsya yan ang tatawirin mo. 4 hours. 1,000 ang budget. Amen. Kailan ba tayo nagbabudget sa Panginoon? Amen. Oo. Hindi tayo makasimba kung hindi tayo susunduin. Amen. I think about si kapatid na ito. Ngayon lang natin nalaman na 1,000 pala ang budget niya sa pamasahib. Magsimba lang. Amen. Oo. Hindi niya matiis na hindi siya makasimba ng araw ng Sunday. Pero tayo, nandyan ka lang sa kabilang street. Nandyan ka lang sa kabilang barangay, ay hindi ka pa makarating. Oo. Kahit maglakad ka, makakarating ka. Oo. Ay si kapatid, bibili pa ng ticket, mag-stay pa doon. Magbabudget. Amen. Bigyan natin ng budget ang Diyos. Amen. Siya ang magbabudget sa atin, kapatid. Pagbigyan natin ng priority ang Diyos. Ang Diyos magbibigay sa atin ng budget. Amen. Kailangan kasama ang Diyos sa ating budget. Amen. Kasama ang Diyos diyan. Amen. Sipin mo, may budget ka sa palengke, may budget ka sa grocery, may budget ka sa kuryente, sa tubig. Ay sa Diyos, wala kang budget. Na ang Diyos naman ang nagbibigay ng budget. Without me, ye can do nothing. Amen. Kaya mga kapatid, yan ang sekreto. Eh, tingnan mo si kapatid, no? Sa balita natin kanina, ngayon lang natin nalaman na ilang lupa na palang nabili niya. Amen. Siya'y pinagpala ng Diyos. Amen. Dahil sa kanyang katapatan. Simba pa lamang yan. Ay matapat pa siya sa pagbibigay ng kanyang ikapo. Amen. Oo. Matapat siya sa kanyang ikapo. No? Eh kung hindi tayo matapat sa 100 pesos, ang 10 piso ay tithes,
ay lalo na kung bibigyan ka ng 1,000, 1,005. Amen? Ay kung hindi ka matapat sa 1,000, ay lalo na kung bigyan ka ng Diyos ng 100,000, ay 10,000 yan. Amen? Ay kung bibigyan ka ng 1,000,000, 100,000 na, nako, mag-iisip-isip ka na, 100,000. No? Kaya manalangin ka na lang, Lord, medyo malaki ang 100,000 na ito. Ibalik mo na lang ako sa 10 pesos. Amen? Hindi ko kaya ang 100,000. 10 pesos lang kaya ko. Kaya 100 pesos lang ibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya kung tayo ay papagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan din tayo sa malaki. Amen? Ay kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit, lalo na yung malaki. Lalong matatakot ang Diyos sa atin. Amen? Baka pagbigyan ka ng malaki, wala ka na sa simbahan. Amen? Pagbibigyan ka ng sasakyan, nako, pag-araw ng Sunday, ay kung saan ka ng pasyalan. Amen? Kaya mga kapatid, makita natin, maging matapat lang tayo sa Panginoon. Amen? Nakakablis ka ng testimony. Yung preaching ko kanina sa Dasma, yung babaeng balo na nagbigay ng isang maliit lamang na cake kay Elijah. Binigay niya, hindi lang 10%, binigay niya lahat ng cake. Ano ang nangyari? Ginutom ba siya? Hindi. The woman ate many days for 3.5 years, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen? No. She is not concerned of one meal. She is concerned of many meals. Amen? Yan po, no? Kaya salamat sa Panginoon. No? Unahin lang natin ang Panginoon. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Subukan nating sumunod sa Panginoon. Amen. Subukan mo lang. Hindi mo pa nasubukan, nag-quit ka na. Amen. Isang buwan ka pa lang naging faithful, na wala-wala ka na. Amen. Umaating ka ng yung every Friday, mentoring, umatin, first Friday, second Friday, ngayon, wala na. Amen. Pawala-wala. Amen. Tapos, mag-expect ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Hindi pwede nating dayain ng Panginoon. Amen? Yan po. Nag-expect ang Diyos na tayo sumunod sa Kanya. Amen? Oo. Pag hindi tayo sumunod sa Kanya, ay makita natin, God will discipline us. Amen? God will discipline us. Amen? Makita natin sa verse 6 and 7. If a man abide not in me, yan. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, he is cast forth into the fire and burn. Amen. Yan po ang mangyari sa atin. No? Pag hindi tayo ginagamit ng Panginoon, amen, hindi tayo nagbubunga, tayo ay isang useless, worthless na Kristiyano. Tayo ay Kristiyano na walang silbi. Anong sabi ng Panginoon? God will discipline us if a man abide not in me. Yan. Oo. Anong gagawin ng Diyos sa atin dyan? Oo. Ang sabi dyan, he is cast forth as a branch and is withered. Amen. Withered. Anong gawin ng Diyos? Maging tuyo kang sanga. Tuyot sanga. Amen? At kanyang puputulin. Amen? Someday, ma-cut off ka sa branch. Inaalis ng Diyos ang mga branches na hindi nagbubunga. Amen? Cut off ang branch. Amen? Ito ang nakakalungkot. Amen? Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, of course, hindi tayo magbubunga. Pag hindi tayo magbubunga, mga kapatid, and some of you will be cut off one day. Amen? Why? Because it's worthlessness. Wala nang halaga. Nothing less, useless.
na tayong branch. Amen? Cut off. Kaya yan, mga kapatid, sa mga withered. No. Pag tayo ay withered na, no, ganon ang gagawin ng Diyos. Amen? God sometimes discipline us. Amen? In order for us to become fruitful. Amen? Tinatanggal niya ang mga bagay. No? Ang tawag diyan ay pruning, no? Purging. Tinatanggal niya ang mga bagay sa ating buhay. Tinatanggal niya ng mga bagay na naghahadlang sa ating pagbubunga. Amen? Yan po. And tayo po ay maging matibay para tayo maging mabungang Kristiyano. Amen? Dinidisiplina niya tayo para tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya yun, mga kapatid, pag tayo sumunod lamang sa Panginoon, yan ang resulta. Oo. Anong resulta? The result is the secret of answered prayer. Yan. Yan ang number 4. Ang mga panalangin natin, ang mga prayer request natin, sagutin ng Diyos. Ang sabi niyan, if ye abide in me and my words abide in you, prayer, what ye shall ask, what you will, and it shall be done unto you. Amen. Yan ang sekreto. Yan ang sinabi ko kay Sister Jenny nung araw. Nandito pa siya. Pastor, parang wala na akong pag-asa. Oo. Na makabalik muli. Oo. Pero sabi ko, sis, ito lang panghawakan natin. Sumunod ka lang sa Panginoon, sa Kanyang mga salita. Gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Mag-soul-winning tayo. Oo. Kung gusto mo, araw-araw ka mag-soul-winning hanggang hindi ka pa nakabalik, ay pambira naging madali ang Kanyang pagbalik sa Taiwan. Lahat smooth, kapatid. Bakit? Ito ang sikreto. The secret is abiding. Abiding, and the secret is answered prayer. The result is answered prayer. Amen? Ini sa verse 7, inulit niya pa yun sa verse 16. Inulit niya pa sa verse 16? Amen. Yan sa verse 16. You have not chosen me, you have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and your fruit should remain. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Answer prayer. Amen. No? Answer prayer. Oh. Oh. Yan ang sekreto. Amen. Manawa natin kung paano sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Marami tayong mga prayer request. Bakit maraming mga hindrances sa ating answered prayers? Ito lang po ang sekreto. Sumunod ka sa Panginoon. Saliksikin natin ating sarili. Sumusunod ba ako sa Panginoon? Ay, yung oras lang, hindi ka na sumusunod. Yung pagsisimba lang, hindi ka makasimba. Nakakapunta ka naman kung saan-saan. Pero sa church, hindi ka man makadaan at magsimba. Amen. Talo pa tayo ng mga Katoliko. Pupunta sa simbahan, cross, simba na. Ikaw, kahit cross, hindi ka man lang nakasimba. Amen. Oo. Daan ka sa church, kahit cross-cross lang. At least dumaan ka. Oo. Maraming mga kapatid, magdadalawang taon na. Hindi man lang nakita sa simbahan. Amen. Hindi na natin alam kung ano ang mukha niya. Amen. Oo. Hindi nila maunawaan ang sekreto talaga ng answer prayer. Amen. No? Kaya sa verse 8, herein my Father glorified, and that ye bear much fruit, so shall be my disciples. Amen. Mag-glorify. God is glorified. Amen. Yan po. Pag ang Diyos maluwalhati sa ating ginagawa, hindi maari na hindi ka pagpalain ng Diyos. Amen. God will send shower of blessing. God will send rain and sunshine
every day in your life. Amen. Yun ang puno. Oo, laging umuulan ang sunlight para magbubunga lalo pagpalain. Amen? No? Hindi pagkait. Ito na ang last verse natin. Psalm 84 verse 11. Dito ko na end. Psalm 84 verse 11. For the Lord is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Amen? Abiding. Pag sumunod ka lang sa Diyos, gawin mo lang ang tama. Sigurado, hindi ipagkait ng Diyos ang mga pagpapala. No good thing. Yan ang blessing. Hindi niya ipagkait ang mga pagpapala sa iyo, kapatid. Anuman ang iyong mga prayer request, God will answer your prayers. Yan ang sikreto. Ay nasabi na natin, hindi na yan sikreto. Answered na yan. Amen? Expect answered prayers. Amen? Answered prayers. Kung wala ka pang answered prayer, check our walk, check our talk. Kung tayo ba ay sumunod sa Panginoon. Amen? Okay, hanggang lang tayo kasi maubos ng ating oras kasi mayroon pa tayong baka mapanis ang mga hinihintay natin. Amen. Sige, tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight, Panginoon. Na kailangan ay the truth about abiding and fruit bearing. Pag kami ay sumunod, nandoon ang pagpapala, nandoon ang answer prayer. Kaya habang tinutugtog ang panyaya, napakaliwanag na mensahe ng Panginoon. God give us very clear illustration about the vine, the branches, and the fruits. What we need is fruits. God expect fruits in our lives. Sige po, usapin natin ng Diyos. If the Lord speak to us through this message, at nais nating pagpalain ng Panginoon, yan po, sinabi ng Panginoon, inilahad ng Diyos ngayong gabi sa kanyang mga salita. Ang Diyos mismo ang nag-illustrate nito, nagturo nito. Siya ang nagpaliwanag sa atin. Napaganda kung tayo paano pagpalain ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you God for a great message tonight. Salamat sa mga anak niyo, lumuluhod, at mga kasama namin sa live stream, hindi po namin nakikita, ngunit nakita mo po ang kanilang puso, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa inyong mga salita, ang mga katotohanan ng pagsunod at pagbubunga sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, napagandang ilustrasyon sa amin, para kami ay pagpalain ninyo ang aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo lumapit. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you for our great service tonight, O God, mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Kaya binabalik ko po ang lahat ng pasalamat, papuri. Pagpalain mga anak ninyo lumapit at gagabayan po sila, Panginoon. Ang lahat ito may dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen.
Salamat po. And I hope you are blessed. You learn something sa ating mensahe. Amen. Tawagin na po natin ating ushers at tayo ay bigay sa Panginoon. Yan po ang sekreto. Abiding. Amen. Amen. Pasalamatan natin ang ating offering sa Panginoon. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, salamat po sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa mga blessing na ay po natanggap mula po sa inyong salita. Dalangin po na yung Panginoon na aming pong napakinggan ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. Higit sa lahat, Panginoon, na kami po ay magkaroon po, Panginoon, ng fruits at ganoon din po ay manatili po kaming abiding and fruit-bearing Christians, Panginoon. At alam po namin na hindi po namin ito magagawa sa sarili po namin kakayanan. We need your power, we need your help, Panginoon. At salamat din po sa aming pong pastor na patuloy pong ginagamit to preach your words. Salamat po sa pagkakataong ito na pinagkalob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ang aming po mga tithes and offering. Dalangin po na Panginoon na itama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts at tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom maghamit sa ikalalago ng inyo pong ministry, sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ingatan, pagyamanin ang mga source of income ng inyo pong mga anak. Patuloy na kayo po ang magpo-provide na pangailangan po ng bawat isa. At muli, humihingi kami ng tawad sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless us to give.
tayo po ay umawit for our closing song. Awitin po natin hymnal 95, He Abides. Number 95, He Abides. Amen. Awitin po natin with a loud voice and as loud as we can. On the first verse, all together sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. Yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the comfort abides with. On the second, once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with. On the third, He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just a free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. Amen. On the chorus, He abides with me. I am rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides. On the last verse, there's no thirsting for the things of the world, they've taken away. It's long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. At ilingin po natin Sir Alvin for our closing prayer. Po, tayo po ay pumikit at manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, ngayong gabi. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming worship service sa buong araw, Panginoon, buong maghapon, Panginoon, na kami po andito sa simbahan, Panginoon, upang kami po para lumago kami spiritually, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe, Panginoon, simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa revival, Panginoon, na inyong salita. Salamat